Good morning, good morning. Ito na naman kaming dalawa. Mag-date-date na naman kami sa palengke at maaga kaming umalis. It's 4:23 po ng umaga. It's very malamig pa. Nagkape-kape lang po kami. Tapos umalis na kasi gusto namin na maaga po kami para hindi kami mainitan o ganun. So kasi mamamalingki yung asawa ko ng maming kakainin, yung konsumo natin. Ay ito naman si auntie niyo ay sumasabay na din para hindi naman tayo maalkansi. O diba, dapat lagi po tayong multitasking kung saan tayo makatipid-tipid ay doon po tayo. So mas mura kasi pag sa palengke tayo mamamalingki sa mga konsumo natin. Kaya ginagrab ko na lang din opportunity na sumama ako. So, multitasking po tayo ngayon na mamalingki habang nag-date-date po kami. So, ito na. Malapit na po kami sa may Bangkerohan, Davao City. At ang plano ko na bibilihin ngayon, yung mga hotdogs. Kasi sawa ng Diyos, talaga pong mabenta sa store natin. O, diba? Ito na si auntie. Naglalakad na po patungo sa suki natin dito sa Bangkerohan. Nako, ang energetic talaga ng mga tao ngayon. Akala ko ako lang yung maaga, pero tingnan nyo, ang dami-dami na pala dito. Nagkukungkulan na. Marami nang bumibili. So, dito tayo sa suki ko. Tingnan nyo, marami silang mga binta at saka mumura lang. And finally, itong dalawang box ang napamili natin. At saka may na yung iba, yung sa ibang suki ko. At tumutal po yan ng nasa 13,000 lahat po. So, sinisigurado natin ang mga hot dogs kasi ito yung mabili sa tindahan. Tapos, yun kasi yung inuulam sa mga estudyante natin. So, bumili din tayo ng french fries, yung mga star nuggets, manila yung mga chicken, at the same time, bumili din tayo ng karni-karni na pakaunti-kunti lang kasi may naghahanap talaga sa tindahan. Ayan po yung napamili natin. And ito yung section ko ng aking dalawang freezer na nilagyan ko ng mga frozen goods. So, ito na-display na ni auntie. So, mayroon tayong french fries na 1 kilo. Dalawa po yung binili natin. At saka yung naka-half kilo po. Okay? So, yun po. Ito, nagbebenta din ako ng isa-isa na hotdog na Virginia at saka tender juicy. Kasi minsan, may nagbabudget kasi kaya bumili na sila ng tigda-dalawa. At syempre, yung mga budget pack ng ating klase-klaseng hotdogs. Dito naman sa kabila, ito yung mga tusino. Dito ko nakalagay po yung ating ibang klase ng ulam. May chicken, may sisig din tayong nabili. May mga skinless na tusino at saka may mga bacon. O, diba? Maganda na. Puno na din ang aking frozen goods. And ano na tayo, malaki ang kitaan natin dyan. Tingnan ninyo. Maganda na ang aking display kasi puno na siya. O diba? Lalo na pag classy time, so marami tayong mga customer. Isa ito sa top contributor ko sa store. Kasi hindi talaga mawawala ito. Kasi ulam ito araw-araw. So dapat meron tayong ganito. Tadang! So, lagi pong mayroon tayong konting karni. Ayan, at may chicken din tayo. Kasi tingnan nyo na may bumili na po niyan. So mura lang po yung binibili natin doon sa sa suki natin at saka yung mga maliliit lang para hindi siya masyadong mahal. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay okay lang po tayo. Today is sa Sunday, it's worship day. I hope lahat ay nakapagpasalamat na po kay God. Hindi naman importante na magsimba tayo, but we are encouraged to go to church. Pero kung hindi naman maaari, wala tayong pagkakataon, ay yung minuto, yung the moment na gumising po tayo ay okay na po yun na nag-worship at nagpasalamat tayo sa Panginoon. At lagi po natin kasama yung Diyos sa ating mga
ginagampanan araw-araw. So, welcome to my YouTube channel. It's Norlo TV. And gusto ko magpasalamat sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga nanonood ng aking mga video. Thank you po sa inyong lahat. So, kanina maaga kaming pumunta sa palengke, di ba? So, kasi sinabay ko na lang din yung pamamalingki ko sa tindahan ko dahil bumibili din kami ng aming tawag nito, yung pinapamalingki po. Kasi mas muna talaga sa palengke pag yung mga mga karne, yung mga isda, ganyan. So, sinabay ko na lang para isang puntahan na lang. Tapos makakasave ako kasi sumabay naman ako sa boss ko. O, di ba? So, today, ang akalang isi-share ay may 3 bagay po akong isi-share sa inyo na importante, lalo na sa ating mga may pangarap sa buhay, may negosyo, no, diba? So, marami ako nababasa sa group chat namin na ang iba ay nawala ng pag-asa or na-disappoint na kasi may laging matumal yung benta. Naku po, wag po. Kasi kung yan lang naman din yung mga kaya natin gawin na like sa atin mga misis na yun lang po yung pwede natin matulong sa ating mga asawa. Kahit na konti yung ang manta ko sa buhay ko, kahit na 100 pesos lang yan na pumapasok araw-araw ay okay na po yan. Kaysa naman po sa wala. So, para po stay motivated tayo na ipagpatuloy ang ating mga negosyo, may quote na nabasa ako kay Chinkitan na wag daw nating sukuan ang ating mga negosyo. So kung ano man yung negosyo na meron tayo, patuloy lang po tayo kahit na nahinaan tayo ng loob, pwede tayong mag-setback but never quit. Ika nga, pwede kang mag-take a rest pero never quit. Kasi pag mag-quit po tayo, mawala na tayo ng momento, mawala na tayo ng anong tawag nito, ng mga customers. So, mas lalong mahihirapan po tayo. So, kahit na medyo nahihirapan tayo ng konti kasi medyo mahina, matumal, wag po tayong mag-stop. Okay? So, yun. So, may 3 bagay lang po akong i-share sa inyo na I hope na makatulong sa ating lahat. So, ang number 1 ko, always be grateful to God. Always be thankful to God. Kasi po, siya po yung laging nagbibigay sa atin, yung totoo nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para ipagpatuloy natin ang ating mga ginagawa sa buhay para sa ating pamilya at ang iba ay para naman sa ating mga pangarap na gusto nating mangyari at marating sa buhay. We always have to surrender to God. Ano yung mga dreams natin, yung mga gusto nating gawin sa buhay na hindi pa nangyari. And I know God is listening to us. No, alam niya ano yung mga desires sa heart natin. Alam ko na mangyayari din yan pagdating ng panahon. So just be still. Kung ano man yung mga problema natin, surrender to God. And alam ko na hindi siya nagbulag-bulagan, nakikita niya ano yung mga ginagawa natin. And one day, ma-shock na lang tayo na, oh, ito na pala yung hiningi ko. So, just be grateful. Kasi pag hindi po tayo grateful na hindi natin alam na nangyari na pala sa buhay natin. And it's because hindi po tayo grateful, hindi natin siya napasalamatan. And if we are always grateful and thankful to God, the blessings will just come. So, yun yung mantra ko sa buhay. So, yun, always put God first, no? And be grateful and thankful talaga sa Kanya. Then, surrender everything to Him. So, yun po yung number 1 ko. Yung number 2 naman ay always remember the why. Why? Bakit? Bakit natin pinasok ang ganitong negosyo? Ano ang mga dahilan natin? Ano yung bakit na bakit natin ginawa ito? Bakit ito yung napili natin na negosyo? Bakit tayo pumasok sa ganitong negosyo? Bakit tayo bumangon sa araw-araw? Bakit kahit nagalit na tayo sa ating mga customer, kahit may mga utang pa yan, naiinis tayo sa kanila, but still we treat them mabuti, ganun. So, pag alam natin ano yung mga bakit na yan, yung why natin, nung nag-ano pa lang kami, dati pala yung i-share ko lang, yung sumali kami sa, ano yan? ML multi-level marketing. So, naalala ko yung sabi ng coach ko dati na, always know your why. Your whys. Bakit? Ano yung mga bakit mo? Bakit mo gustong
magiging successful, bakit mo gustong magkaroon ng financial freedom. So pag binabalik-balikan mo yung why mo, mas always stay put ka, motivated ka, na kahit na alam mo nang mahina ka na sa loob, but still you are trying hard, you thrive, yung ganon. So para maabot natin ano yung mga gusto natin sa buhay. Always know our why. Kasi pag maisip natin yun, like para sa ating family natin, so mas tayo, pwede tayong maganyan, pero after a while ay bumalik naman yung lakas ng loob natin. So always remember your whys. Yun yung number 2 ko. Number 3 naman ay anong tawag nito? Panatilihing positive ang ating mindset. So, dapat always start sa ating mind. Laging i-feed up natin ang mind natin ng mga positive things para po yung outcome natin magmamanifest doon sa ginagawa natin yung pagiging positive. Na despite sa mga struggles, sa mga napagdaanan natin, sa pinagdadaanan natin ngayon, anong sitwasyon natin, ay lagi po tayong positive yung outcome sa mga ginagawa natin. So, always be positive. It's because pag positive daw yung mindset natin, the whole day positive, maganda yung kalalabasan ng mga ginagawa natin, no? So, stay motivated po tayo lagi para po maganda naman po yung result natin the whole day. So, yun lang po ang aking 3 bagay na to keep us motivated always. Hope ay nakapag-cheer up naman sa inyo kahit konti. So, yun lang po ang aking may share for today's video. Thank you and God bless!